Hello guys, magandang araw sa atin lahat. Lahat po ng mga OFW, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat kung saan man samang kayo naroon. Ingat kayo palagi. Panibagong video po ang ating mapapanood ngayon at ang ating naging topic ay naging iba. Pero ito pa rin ang karugtong ng napanood natin kahapon. Itong video po ay talagang inilabas niya ang kanyang saloobin, lalo na sa ating gobyerno. At malaya naman tayo magsalita kung ano ang gusto natin sabihin. Dahil na nakikita niya ang pagiging one-sided ng ating ibang mga government agencies dito sa ating bansa. Itong tao na to, talagang pagka may nagkikintuhan, minsan natatapik talaga ito. Pagdating dito sa ating lugar, dito sa Marbeles, ay kilalang kilala siya. Dahil siya ang sinasabi palagi ng mga tao na siya raw ang nangamkam ng mga lupa. Ganyan. Ito po pinamigay din doon sa mga tao na wala talagang mga lupa at sa pagkakaalam niya ay may mga parte dito ng mga government land. Kaya ang ginawa kasi nila sa kanilang pagsasaliksik, pinalagyan nila ng tao. Dahil kung ang isang lugar ay hindi nagbabayad, hindi binabayaran ng buwis, sa loob ng, I think, 10 years, ay pwede nang applyan. So, nakita nila yan na lapses, lalo na itong mga mayayaman. Ba't kasi itong mga politiko sinasamantala habang sila ay nakaupo? Ito lang napapansin ko dito, lalo na nung punta kami sa LRA 4 years ago. Ang sinabi sa LRA, 85% ng mga lupa dito sa Bataan, particular ang Marbeles, ay may problema. Ang mga titulo nito ay nagkapatong-patong. Bakit nagkakaroon ng mga patong-patong ng mga titulo? Dahil pinapayagan itong mga nasa DAR o nasa DINR o anumang ahensya ng gobyerno na i-process ng mga mayayaman ang mga lupa na ito. Siyempre, kung mapera ka, ay alam natin, kalakaran natin dito sa Pilipinas ay binabayaran talaga ng mga mapepera. Itong mga nakaupo dyan sa gobyerno. Kaya, itong mga mahirap, lalo nahihirapan. Kung walang mga lupa, pag nakakuha silang 150 square meter hanggang 200 square meter, sasabihin na nilang nangamkam. Pero bakit itong mga politiko na nagkakaroon ng mga lupa na malalawak, biglang nagkakaroon ng 100 hectares, 150 hectares, 200 hectares, bakit hindi nila masabing nangamkam? Ganun ba ang kalakaran dito natin? Pagka mahirap ka, sasabihin mong nangamkam. Pagka mayayaman, lalo at politiko, ay talagang sasabihin nila, pag-aarian nila. Kagaya itong isang politiko na naging topic namin kahapon, mayroon siyang lupa sa parting Bagak, bayan ng Bagak. Dito rin sa Bataan, 150 hectares. Oh, bakit nagkaroon siya ng ganyan kalaki bigla? Ito pa, dito sa pinakamataas na bundok ng Marbeles, ang tinatawag nila 31, sa pala ng bundok na yan, yung mga angkan ng politikong to, kapatid niya, magulang niya, ay mayroon mga lupa dyan sa paanan ng mga bundok na yan. Ipinangalan doon sa mga kamag-anakan niya. So, ganun sila katatakaw sa lupa. Itong mga politiko na to, wala ang ibang ginawa habang nakaupo, kundi magpayaman, kundi mangamkam ng lupa. Pagkatapos sasabihin itong mga politiko na to, na itong mga maliliit na mga tao, sasabihin na nangamkam ng lupa. Sa totoo lang, itong tao na nagsasalita nito na mapapanood natin sa video, wala siyang mga kinamkam na lupa. Dahil kung siya ay nangamkam ng lupa, dapat lahat ng mga lugar dito na pinapasukan niya ng tao ay mayroon dapat siyang mga lote. Pero wala siyang lote na isa. Kaya paano natin masasabi na nangamkam? Itong mga tao naman na nagkwikwento, pagka naging topic siya, sasabihin ito ang mga kinamkam ni Pasaraba, ni Domingo Pasaraba. Sa totoo lang,
Itong Domingo Pasaraba, siya ang dahilan kung bakit nagkaroon itong mga tao dito ng mga lote. Kung bakit nakatira ito dito nagkaroon silang masariling mga tahanan, mga lote. Sila ang may dahilan. Sila ang namigay. Kasi ito dati itong tao na to ay Marines. Nasa gobyerno nagtatrabaho. Nasilip niya ito dito, mayroon military reservation part ng lugar na ito. Pero sabi nga niya, hindi niya alam kung bakit ano ang ginawa ng gobyerno, bakit napunta sa nag-iisang tao lang na mayaman. Naging pangalan sa kanila. Ganun talaga pag mga impluwensya. Kaya tayong mga mahihirap, ay lalo tayong maghihirap talaga. Dahil tayo ang napagsasamantalahan nila. Pwedeng takot-takotin, sila kaya magbayad ng abogado. Tayo pahirapan kung makapagbayad tayo ng abogado. At saka sigurado pang inilalaglag tayo ng abogado. Kasi kung kulang ang ibinibigay mo sa kanya, saan papanig yan? Kung hindi doon sa mas mapera, doon sa magkakapera. Kasi hindi magiging concern yan sa atin. Dahil wala silang mapapala sa ating mga mahihirap. Kaya panoorin na lang natin kung ano ang inyong magiging comment sa taong sa salita na ito. Dahil sa nakikita ko, mali yung sinasabi ng mga tao o ng mga politiko na si Duming Pasaraba ay nangamkam ng lupa. Dahil kung tutusin, itong mga politiko, mga dating mga politiko, sila itong may mga malalawak na lupa, na mga lupain. Kahapon naging topic namin, katabing barangay lang nitong barangay Mountain View, itong Alas Asin, mayroon isang babae doon na mayroon sila daw 25 hectares. Huwag na natin pangalanan. Pinatituluhan daw nitong politiko yung kalahati. Kalahati na lang natira sa kanila. Pero kung tutuusin, sa kanila raw, mayroon na silang approved plan, nagulat sila ng pagbalik daw nila doon sa, hindi ko alam kung anong ahensya ng gobyerno. Pagbalik daw nila, sa Dariata yon, sa Pampanga, pagbalik daw nila doon, nawawala na yung record ng lupa nila. Tapos, ilang buwan lang, lumabas ang dokumento na mayroon ng nagmamayari doon sa kalahati ng 24 hectares nila. Kaya ganun kagalagaling ang mga nasa gobyerno din natin, mga nasa DAR, DNR, at saka Penro, Senro. A year ago, mayroon kami nakakwentuhan na naging kasabwat nila dito sa Penro. Kaya sabi kong ganun, talagang trinatrabaho nila itong mga nasa ahensya ng gobyerno. Kaya mahirap itong ginagawa nila dahil itong mga mahihirap mas lalong nahihirapan. Sana mapanood natin ito at mapagnilay-nilayan natin kung ano ba ang totoo. Lalo na yung mga nambabato no, nasasabi ng mga nangamkam ng lupa. Kasi kung tutusin, itong mga politiko ang malalakas mangamkam ng lupa. Bago tayo magsimula manood, huwag kalimutan mag-like and share at pakipindot na rin ng notification bell. Makikita niyo sa baba para laging updated tayo ng mga video nating i-upload na panoorin natin. Nawala na ang sistema ng agricultural land na malalaki. At ang mga sa Department of Agrarian Reform na isa sa pinakakurap sa ahensya ng gobyerno na halos yung lupa ng magsasaka na nakapetisyon, ay kanila pang binabaliktad yung desisyon na mismo ng DAR. DAR din ang nagbabaliktad. Kaya isang napakalaking kasumpang departamento yung DAR. Nagiging pahirap lalo sa mga pahirap sa mga magsasaka. Nasa magsasaka na, pinag-aralan na, masusing pag-aaral na yan ay katanggap-tanggap na binigyan ng NOC, Notice of Coverage, nakapaloob na sa finality decision nung nawala na yung issuance ng NOC, kapalit ang finality, ay pilit pa rin binabaliktad, lalo dito sa amin sa Region 3, sa Bataan, yung bagong pumalit ni si Maria Celestina Tam, na pumalit sa Director Dison, na pareho lang yan Director, binalik niya yung desisyon. Kaya sana, dito sa pag-interview sa akin ng opisyal ng Lupang Pangako ay makarating sa lahat ng kinaukulan. Pinakakurap ang DAR Bataan dito sa amin. Oh.
Doon sa, okay, doon na tayo, dumapik tayo doon sa panay ibinabato sa iyo. Kasi gusto ko rin marinig kasi nila. Panay naririnig namin, napakarami na kesyo. Kayo daw po ang nangamkam ng mga lupa. Sabi. Gusto ko malinaw sa kanila yan. Kung anong Oo. totoo. Sa mga sino man, sa kababayan natin na makarinig nitong interview sa akin ni Chairman dito sa Pagkabi tungkol sa Lupang Pangako. Ang Lupang Pangako ay isang sagradong asosasyon sapagkat dito nagsimula ang kasaysayan ng 6 na leader na mga ex-overseas at nagkaroon ako ng pabantayan na bakit sa abroad ay wala kang mahirap. Lahat sila ay mayroon, lalo dyan sa Saudi, sa Bahrain. Bakit ka po hindi natin pwedeng gawin dito yan? At ang mismong posisyon namin dito sa Kabkabin, na ngayon ay Mountain View na, ang unang naging pilot area namin na ibahagi namin sa tao ito at naging matagumpay naman kami. Dahil lahat na nagkabol sa amin dito ay tinalo namin sa hukuman. At may finality na ito ng Supreme Court. Pero pinipilit pa rin agawin sa ngayon. Kaya ako bilang leader ng Lupang Pangako, ang Lupang Pangako ay sagradong pagkilos ng aming mga leader. Sinasabing ito ba'y kinamkam? Kami po ay hindi nangamkam. Kami ay mga pangkatakasang magsasaka na kumilos para bigyan ng katuparan na suportahan ang ating gobyerno sa sistema ng agrikultura at maging mayaman tayo sa mga pagkain, sa mga pangailangan at lupa na kailangan ng ating mamamayan. At dito napag-aralan namin, lalo higit ako. Ako si Domingo Pasaraba, ang leader sa Lupang Pangako. Na dito sa ating bansa, ang higit na mas mahalaga ay ang lupa. Sapagkat sa lupa, dito nagsisimula kung paano dadalhin ang iyong pamilya. Sa lupang sinasaka mo, mapag-aaral mo sila, mabibigyan mo sila ng masaganang pagkain, mabibigyan mo sila ng produkto at pera na pangangailangan nila. Kaya yung issue po sa akin na ako ay nangamkam ng lupa ay hindi po totoo yan sapagkat wala po akong lupa dyan. Tama. Nasa tao po lahat yan. At yung sasabihin kinamkam, hindi po ako nangamkam dahil lahat yan ay dumadaan sa husgado. At ang nilabanan po namin dito, lahat po ng mga pamunaan po hanggang ngayon, ay yung sistema ng fake title na pinairal at nag-back up dyan ay ang mga empleyado rin ng gobyerno, lalo sa DNR. Ang DNR po ang isa sa mga gumagawa ng mga fake na titulo dyan. Kasabwat sila sa kaunting pera ay nagkawindang-windang, nagkaloko-loko ang lupa sa buong bansa. Gawa rin po yan ng DNR. Yan po ang katotohanan dyan. Pero sa ngayon po, mahigit na 30 taon na ang mga mamamayan namin ay masayang namumuhay sa Lupang Pangako at ang iba na ay napagkalooban na ng mga titulo sa pamamagitan ng mga leader na kapanipaniwala na kumilos para sa kanilang mamamayan. At kasama ko din na silang kumilos diyan. Kaya ngayon po ang Lupang Pangako, ito po ay isang kilusan ng mga pangkataasang magsasaka. Kaya alisin na po sa isip natin yung kinamkam ni Pasaraba yan sapagkat baka hindi nyo kayang sagutin yung mga ipupukol kong katanungan sa ito. Yun ang malinaw. Ngayon. Ito po, malinawan na ninyo. Tulad ng mga nasa sasakyan na naobserbahan ko. Sa Lupang Pangako ay madama rin ang ating mga mamamayan at mga membro kung paano naghirap yung ating mga leader na ngayon ay nasa maayos na ang kanilang katayuan. Ay sana yung pag-alaala na lang sa kanila hanggang sa alaala man lang yung mga yumaon ng mga leader ay matanim din sa isip nila na naging bahagi ang mga leader na yan ng Lupang Pangako. At sa sino man, sana maging masaya ang lahat sa kanila. At ang Lupang Pangako ay manatiling bukas sa isip ng mamamayan na ito ang isang pagkilos ng pagbabalanse sa buhay ng mamamayan dito sa amin para sa kasisiya ng bawat mamamayan. Salamat sa inyo, kabayang Pilipino. Okay. Maraming salamat, Kuya Domingo Pasaraba.